Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Medyo mag-iba tayo ng mga topics ngayon mga araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ang araw ng kagipitan ng kanyang ceremonial event ni Pangulong Bongbong Marcos ay parang pinabubulaanan daw ng mga netizens. Di umano na sinasabi raw ay team replay daw ito. May mga nakakapagsabi daw nito na may AI daw to, AI generated, edited daw at napakagaling ng pagkakagawa. Plakadong plakado. At mayroon pong nakakapagsabi na si Pangulo ay nasa freezer na po daw, mga ka-plastic. At marami pong iba na mga spekulasyon na mga pinagsasasabi ng mga netizens at mga iba pang mga vlogger, mga ka-plastic. At dahil dyan, marami po mga media ang nayayamot dahil maging ang mga media ay sinasabihan daw na mga fake news at may pinagtatakban sa mga aligasyon na nangyayari sa ating Pangulo. Pero bago tayo magtungo sa mga nangyayari sa Pangulo na ito, sa araw ng kagipitan, April 9, 2026, ay magtungo tayo sa ating karapatan bilang isang individual. Kung talagang may karapatan ba tayong malaman ang pinakatotoong kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi base sabi ng mga ibang tao ay may limitasyon lang daw ang mga tao na malaman ang kalagayan ng Pangulo, pero base dito sa sinabi ng isang abogado o abogada ay panoorin na lang natin. Ito mga idol, pakinggan natin ang legal opinion ni aka Regal POV sa Facebook, isang abogada, doon sa disappearance ni BBM. Kaya ako kinuha ang video na to dahil isa siyang abogada, may alam sa batas at konstitusyon when it comes to legal matters. Malinaw, loud and clear. Panoorin natin mga idol. Hindi ito tanong para sa isang pribadong tao. Ito ay tanong para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ba talaga ang kalagayan ni Ferdinand Marcos Jr.? For some time now, napapansin ng publiko ang mga pagbabago, mga pagliban, mga pagkakataong tila limitado ang kanyang public appearances. And now, mas lumalakas ang usapan. May mga kumakalat na haka-haka hanggang sa umaabot sa sinasabing malubhang karamdaman, even stage 4 cancer. Let's be disciplined about this. Hindi tayo nag-aakusa. Kasi kung stage 4 cancer na po yan, mga ka-plastic, hindi na po talaga makakalabas ng St. Luke's yan. Kapag umabot sa punto na dumating yung SONA niya, yung susunod na SONA niya, at hindi pa siya nakapag-attend, yun na po yung totoo. Kasi kung halimbawa ang stage 4 cancer ng isang tao, hindi na tumatagal yan ng mga 2 buwan eh. Kailan ba ang susunod na SONA ni Pangulo? 'Di ba? At yung mga press conference pa about sa mga nangyayari ngayon sa digmaan o sa mga darating na proyekto niya. 'Di ba? Yan ang mga tungkulin ng mga Pangulo, mga ka-plastic. Hindi po pwedeng hindi niya i-attend yun. At gagawa ng paraan na itong mga media na maghanap o maghalungkat na naman ulit ng mga old videos di umano para i-re-edit, i-re-enhancement into AI generated na kung saan ay kayang-kayang gawin yon ng mga magagaling na IT o kahit nga yung mga ordinaryong tao kayang-kaya mag-edit ng ganun. At maghahalungkat na naman uli sila sa mga YouTube o sa mga file video nila. 'Di ba? Kasi pag stage 4 cancer na yan, hindi na po yan talaga pwede magtrabaho. At base nga sa sinabi ng abogada na ito, panoorin natin.
Hindi tayo nagkukumpirma ng chismis, but we do not ignore patterns that raise legitimate public concern. Because this is not about curiosity. This is about capacity. Under the 1987 Constitution, Article 7, Section 12, there is a clear mandate. When the President is seriously ill, the public must be informed of the state of his health. Hindi ito pa Tama yun. Pero ang sabi ni Auntie Claire dito, karapatan din daw niya na sabihin lang yung mga tamang impormasyon. Mamaya, panoorin natin yun. Meron nag-interview kasi sa kanya at nakakatawa nga yun eh. So ito, diretsuin na natin to hanggang huli. hindi ito discretion. This is a constitutional obligation. President is seriously ill, the public must be informed of the state of his health. Hindi ito pabor, hindi ito discretion. This is a constitutional obligation. So when persistent reports of serious illness begin to circulate, the burden does not lie on the public to prove them. The burden lies on the state to clarify. At hindi pwedeng sagot ang katahimikan. Because silence in this context does not calm the public. It fuels. Tama yun. It fuels uncertainty. It fuels curiosity. Na maraming kumasangasangang mga chismis yan kung hahayaan ninyong maging tahimik kayo sa mga usaping ito, lalo na siya ay isang pangulo. Okay lang kung ordinaryong tao ka lang, wala kaming pakialam sa'yo. Pero pagdating sa mga ganyan, leader ka ng bansa tapos ililihim mo sa publiko, tapos kasabot mo pa yung mga media. Bagay, baka mayroon bawat maleta na binibigay sa kanila, every network. Joke lang, allegedly. Uncertainty and uncertainty in matters of leadership affects governance, markets, and national stability. This is not an intrusion into private life. This is the consequence of holding the highest public office. If the president is well, then let that be stated clearly and credibly. A medical certification is not a spectacle, it is reassurance. But if there is a serious condition that is being withheld, then we enter dangerous ground. Because concealment of a serious illness may constitute a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Both Tama yun, isa pa yun. Maaaring ikasira ng kanyang public trust. Diba? Kasi para mo na rin nagpapasinungaling sa mga tao eh. Bakit ka magsisinungaling kung yun naman ang totoo? Karapatan ng bawat Pilipino na malaman yan. Lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng kinikilos mo, alam dapat ng mga taong bayan yan. E paano na lang kung halimbawa, patagal ka na palang abo. Tapos yung mga binabalita ng mga media o mainstream media ay mga nahalungkat lang na videos mga nakarang taon. Hanggang kailan ninyo gagawin yan na magto-throwback Thursday kayo? Oo, sabihin na natin hindi kayo mauubusan ng throwback Thursday videos at meron namang AI generated na kayang i-edit ang mga suot, palitan ng mga kulay ng damit, dagdagan ng shade sa mata, at yung dating talagang state niya na napakapayat na niya ngayon ay biglang tumaba sa maikling panahon. Di ba yun ang nakakapagtaka? At yung ibang mga individual ng mga panahong 90s nung nagkakaroon ng mga insidenteng ganito ganyan, nagpapakita sila ng mga larawan o mga video na may hawak-hawak silang dyaryo. Patunay na yan yung araw na talagang lihiti mo talagang buhay siya, maayos siya yung kalagayan niya. Di ba may mga ganun noon, yung mga balita ng mga 90s? Nagpapakita sila ng mga larawan na may hawak silang dyaryo at naka-date doon yung mga headlines ng mga nangyayari ngayon. Diba?
Pero ngayon wala nang ganun eh. Kasi kaya na kasing pikiin ng AI. that is being withheld, then we enter dangerous ground. Because concealment of a serious illness may constitute a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, both recognized grounds for impeachment. And if Tama. inaccurate information is being released to the public, then accountability does not stop at silence. Under Republic Act number 6713, public officials are bound by truth, transparency, and integrity, which Tama yun. Dapat public transparency and integrity. Kasi pangulo ka ng bansa, hindi ka ang ordinaryong tao, hindi ka artista. Para paglihiman mo ang mga taong bayan kung ano na ba nangyayari sa iyo. Ano bang kakulangan? 'Di ba? Ano bang kahihiyan na magpakita ka ng statement? Dahil takot ka ba mapalitan ng BP? Ganun ba yon? Baka takot ka bang mapalitan ng isang vice-presidente? Dahil yun talaga ang magiging tendency. Ang mga taong bayan ay magsisigawan sa EDSA at magwawala doon yung mga ralihista. Napalitan ka na dahil hindi mo na talaga kaya magtrabaho. Lalo na stage 4 cancer daw. Yan ang sabi. 'Di ba? Kasi kung stage 4 cancer yan, he didn't able o he didn't tawag dito, hindi na siya fit na magtrabaho. Kahit nga sa mga trabaho dito as a ordinary Filipino yung mga private sectors, magkasakit ka lang naman ng high blood o sakit sa puso, hindi ka na pagtatrabahuin ng kumpanya mo Ikaw pa kaya na pangulo. 'Di ba? Sana naman wag naman tayo magsinungaling. Wag naman nating ipakita na harap-harapan mong ginagago ang buong Pilipinas. Especially sa mga media. 'Di ba? public, then accountability does not stop at silence. Under Republic Act number 6713, public officials are bound by truth, transparency, and integrity. Which brings us to the role of the spokesperson. Under Secretary Claire Castro carries not just the voice of the palace, but the weight of public trust. Any statement made must be accurate, complete, and in good faith. Otherwise, administrative liability, dishonesty, misconduct, conduct prejudicial to the service may arise. So let's be clear, hindi ito usapin ng chismis, hindi ito haka-haka na dapat baliwalain. This is a constitutional conversation. Kung maayos ang kalagayan ng Pangulo, then say it directly, officially, with clarity. Kung hindi, then the truth must still be told within the bounds of law and dignity. Because the Filipino people are not mere spectators. They are the soul. Diba? Eto, si Jack Cargota, di ba nakasuhan dahil nagpakita siya ng medical records sa social media accounts niya. Dahil inilathala niya yun. Pero karapatan naman ng tao yun na ipakita yung kalagayan ng bawat individual. Ibig sabihin, wala talagang nilabag na kaso itong si Jack Cargota. Kasi under the Constitutional 1987, ay karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang tunay na kalagayan ng ating Pangulo. Lalong-lalo na ang magpapatunay na talagang medically cleared na siya ay magpakita sila ng mga sum of proof like mga medical records at something na medical results, mga kalagayan niya, at especially yung nakikita natin dapat kung nasan siyang hospital, pero hindi nila ginagawa. Bakit kailangan yung maglihim? Diba? So magtungo ngayon tayo dito sa naispatan ng mga netizens ang isang presidential bus lulan ng Pangulo. At may mga nakapaligid
ng police mobile, sandamakmak na police mobile sa kahabaan ng EDSA. At saan kaya sila papunta? Yun ang biggest question. What's happening? Sino ang kinokonvoy nila? Blurred. Blurred. Ang daming sasakyan ng mga mobile, police mobile. Yun. Sino kinokonvoy nila? Meron pang video yan. Hindi pinakita yung presidential bus eh. Wait. Asan na? Ito, pakinggan natin itong mga vlogger na ito. Kung ano yung kanilang mga sinabi dito. 2:00 ng umaga, may emergency. Exclusive na nakunan. Eksklusibo pong nakuhanan ng video ng isang vlogger magandang araw. Eksklusibo pong nakuhanan ng video ng isang vlogger 2:00 ng madaling araw ang convoy ng Presidential Security Group papunta sa isang kilala at eksklusibong hospital sa Maynila. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan, ito na ba ang gustong malaman ng lahat? Kaya patuloy ang pagtatanong, patuloy ang paghahanap ng taong bayan ng kasagutan, nasaan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nilalabas sa publiko? At para po sa dagdag ninyong kaalaman, sa hindi pa nakapanood ng video ito i-play natin. Yan Hello. po yung malaking bus ng Presidential Security. Kita lang lagi nag-abot diri. Mansa. Ay lagi. Saan na siya logo ng Security. Ako palagay ko lang yung bus na yan, baka yun yung mini hospital nila na dyan ay kumpleto ng kagamitan. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential Security So presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Dili. FedEx. Ayun, FedEx. Hindi sila gamit ng Kaya ambulance. kinukonvoy. Si mahalata sila. Duda. Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi, balak namin. Biglang nag-minor, no? Ayun o, naiya. Ha? Naiya, exit. I-exit na tayo. Exit na yan eh. So, So ang tanong mga kababayan po natin, sino yung nakasakay dito? No? Kaya patuloy na nagtatanong pa rin ang taong bayan, nasaan si Bongbong Marcos? At alam nyo rin po ba, ngayong araw mga kababayan, ay absent po si Claire Castro. Absent. Wala pong briefing ngayon sa Malacanang. Di ba? No work, no pay dapat. No? Kasi pag ordinaryong trabahante, no work, no pay. Ngayon, walang press briefing po itong si Claire Castro. Matik. So, ibig sabihin, dapat walang sahod yung mga ito. Baka nasa loob Dahil ng sa dami bus. po yung mga naghahanap na taong bayan, ito yung dinadahilan niya. Na nakaranas daw po ng hindi maganda si Bongbong Marcos
nakaranas ng masakit dahil daw po sa kanyang sakit na diverticulitis. Matinding sakit po ito, mga kababayan po natin, no? So sinasabi nila nagamot na ito, gumaling na ito. Pero bakit ngayon sinasabi ni Claire Castro ay patuloy na nakaranas ng sakit dahil sa kanyang sakit Karamdaman. si Bongbong Marcos. Nakaramdam siya ng pain. So ngayon, mga kababayan natin, Claire Castro, ano nga ba talaga ang katotohanan? Nasaan si Bongbong Marcos? Bakit itong ugok na ito na si Ralph Recto, si Vatman, bakit siya po yung acting president ngayon? Bakit siya yung naglilid ngayon? Supposed to be hindi pwedeng cabinet secretary. Dapat po yung naglilid ngayon ay ang vice presidente kung wala ng kakayanan itong presidente na magtrabaho. Tapos alam mo mga kababayan natin, na kapag kinukull out nyo sila, kapag sinasabi natin kung nasaan po si Bongbong Marcos, galit na galit po sila at binabantaan nila yung taong bayan, nakakasuhan. Magandang Actually, hindi dapat kayo matakot sa kaso eh. Dahil nga mayroon tayong Constitutional 1987 na sinusunod na dapat ng mga gobyerno. Bakit kayo kakasuhan in the way na gusto lang na mamalaman ng publiko? Na malaman kung ano ba talaga ang totoong kalagayan ng Pangulo. Kung kaya naman sabihin na, eto, mayroon lang kaming pinuntahan sa ganito ganyan, mayroon lang something na nagpa-fit to work lang yung tao, di ba? Pero napakahirap kasi paniwalaan eh. Kasi ito po yung aking nabasa. Ito oh. Wait lang. Ito. Kasi di ba nagkaroon sila ng araw ng kagitingan ceremonial dun sa Bataan, sa Samat. Pero may nakapagsabi sa araw na yon ay hindi po, wala pong nangyaring naganap na ceremonial sa Bataan. Yan ang sabi ng netizens. Yun, humina ang signal. Mukhang sinasabotahe na rin. Ito. Isusum in ko lang Yan, sabi ni Vanessa Liwanag, kailangan pa ito naging ngayon. Kailan pa ito naging ngayon? Ang lapit namin dyan sa Mount Samat. O, sabi. O, paano nila determine na meron talagang nangyaring ceremonial dyan sa Samat? Kaya ang pinakamagandang opinion niyan, yung mga taga-Bataan, sabihin nyo na pinicturean nyo naman lang yung lugar na pinagsabihan na meron talagang nangyari. Diba? Para matapos na. Ito pa, meron pa pong isa. Mga ka-plastic. Nag-comment dito sa aking page. Itong larawan na ito na halos similarity sa posisyon, sa anggulo ng camera at the same time, yun. Tapos ito po, kinumpirma nila itong larawan na ito. At ang sabi ng AI Gemini, the photo you uploaded was taken on June 30, 2022. Nagalungkat na naman sila ng video that time. It captures then President-elect Ferdinand Bongbong Marcos during the transition ceremonies at Malacanang Palace shortly before his official inauguration as the 17th President of the Philippines. Yan yung base sa analysis ng AI.
Hindi naman magsisinungaling ang AI na yan kasi nai-scan nila yung mga articles, videos, photos kung kailan po nangyari yan. Hindi po bobo si AI, mga kaplastik. At ito, meron pong isang netizens na nagpatunay. Nandyan yung kaibigan ko sa Samat, wala talagang naganap. Yan o, malinis. Walang katao-tao dyan. Diba? At meron pa. Yan, makikita nyo sa larawan. Parang dinagdagan lang ng dinagdagan lang. Kasi sa AI kasi pwede ka mag-prompt ng ibang kulay. Pwede mong i-prompt na kung tingnan mo, kung mapapansin nyo mga kaplastik, medyo glossy yung 2026. At sobrang taba niya dito. Parang healthy siya dito. Di ba ang pinaka-latest na appearance o itsura ni Pangulo ay butot balat na po at laylay na po yung Adam's apple niya. Even sa mga pati yung parang kamukha ng isang artista na semi-kalbo ay nandun din sa event. May possibility ba mga kaplastik na same person ang makakasama niya sa isang lugar at same uniform? Ay hindi. Given na yung same uniform Pero yung same person napaka-questionable mga kaplastik. It's time to have His Excellency Ferdinand R. Magkatabi rin sa same angle, sa same posture. 'Di ba? Imposible naman na sa parehas na lugar, sa parehas na anggulo pwedeng gawin. Tsaka hindi nagbago yung skin tone ng tao, especially yung kanyang 'di ba? Payat na siya dito sa taon na ito. Dito sa prompt na ito parang medyo nawala pa yung dalawang sundalo na naglagay ng bulaklak sa last year compared this year. Yun. Meron pang comment yan. To. Yan, sabi ni Jerome Bringas, may mga taga-Samat na mismo nasa site, walang naganap o nagaganap na seremonya doon. Lumang video na nga yan. O, di ba? Di mo magagawang bobo mga taga-Samat, mga kaplastik at sasabihin nilang may naganap nga doon. Eto pa, may papakita ako sa inyo. Eto. Sabi ni Tasha, ma'am, sabi ng BFF ng kasing ko na nurse sa St. Luke's, naka-oxygen na at yan na lang daw ang bumubuhay ni Bangag. Complicated na daw. Binabalaan pati sila na tikong bibig according to her. Kahit bilyon pa pera nila, talagang malala na wala ng gamot. Yan ang komento niya. May BFF daw siyang kasin na nurse daw sa St. Luke's at inuutosan daw sila na wag daw magsalita at wag tikong bibig daw sa nakikita.
Palagay mo ba magagawa pa ng kwento yan, mga ka-plastic? Diba? Ito namang ABS-CBN todo pikon na naman. Handa daw sila mag-sued sa mga tao na nagpapakalat daw ng fake news, mga ka-plastic. So hanapin natin ang rebat ni Auntie Claire, mga ka-plastic, sa isang nag-interview sa kanya sa press conference. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for Delikado the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung Ito, bago siya sumagot si Auntie Claire. Tama yung sinabi ng nag-interview. Bakit hindi na lang maglabas ng bulletin about the status of the president, kung ano na ba talaga ang nangyayari? At least may alam na itong babaeng ito. At meron siyang source from St. Luke's na hindi na lang niya papangalanan yung nurse na yon dahil baka mawalan ng trabaho at mabigyan pa ng hindi magandang kapalaran sa buhay. At ganun na lang mas pinotrektahan na lang niya at hindi na lang din siya nag-conclude. Bagamat sila na lang ang nakakaalam. So ang tanong niya dito, bakit hindi na lang magbigay ng bulletin ayon sa kalagayan ng ating Pangulo? Pero ito ang naging sagot ng Auntie Claire ninyo, mga ka-plastic. ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin siya sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na Ang tanong, ba't hindi nyo mailabas kung serious ba o hindi serious illness? Diba? Kaya serious man yan o hindi, kailangan talaga maglabas ng opinion ng mga taga St. Luke's. Dahil nasa constitutional natin yun. Nasa batas yun. Karapatan malaman. Dapat maging transparency ang Pangulo. Hindi mo dapat baliwalain yun. Kasi parang harap-harapan mong ginagago ang taong bayan na ayaw mong pagsalitain ng mga doktor doon. Nangangahulugan lang kaya hindi mo pinagsasalita ang mga doktor na humahawak sa Pangulo dahil baka nga naman talaga na totoo na malala na. Diba? At marami kasing questionable. Halos ilang linggo na rin daw pong hindi na pumapasok ang Pangulo. Yun ang sabi. Pero yung pinapakita ng mga media, ng iba pa mga channels o iba pa mga social media na mga videos na oath-taking daw, mga videos na ceremonial ng araw ng kagipitan, ay nandun daw siya. Ay nako.
So palpal siya dun. Oo, tama, mas reliable. Hindi po yung kung sino-sino lang, especially sa'yo, Ante Claire. Diba? Hindi dapat ganun. Diba, ikaw na nga nagsabi, hindi kayo basta-basta naglalabas ng mga balita kung sino-sino lang. Lalo na kung hindi doktor ni Pangulo, ni Bongbong Marcos, yung magbabalita. Mas lalo na ikaw, Ante Claire. Di ka dapat, wala kang karapatang magbalita kung sa'yo nang galing bibig lang yun. Di ba dapat sa reliable doctors mismo, yung mismong humahawak sa Pangulo, ang may karapatan na magbalita? Pero bakit pinipigilan mo? Meron bang masama? O meron bang kakulangan? O meron pang kasiraan sa kanyang integridad? O sa kanyang bilang Pangulo na malaman ng buong publiko ang totoong kalagayan ng tao? Diba? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Ayun na nga yun eh. Mas reliable naman pala eh. So kung sasabihin ng Pangulo yung kalagayan niya sa mga doktor niya, ang kulang na lang is yung allowed o yung credits niya na payagan o yung permission niya na payagan ang mga doktor niya na magbalita o maglagay ng anunsyo o bulletin sa mga sa mga publiko, sa mga taong bayan na malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kasi nga marami na nga nagdududa sa inyo. Kasi marami na raw pulis na nakapaligid sa St. Luke's BGC sa mga oras na ito. So anong ginagawa ng mga kapulisan doon? Sino binabantayan nila doon? Kung wala naman pala talagang kwenta o wala naman pala talagang dahilan para bantayan ng St. Luke's, ba't nandun sila? Diba? Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question. Hindi naman talaga siya doktor eh. Ang problema. Ito kasi mga opinion ng mga netizens. Panoorin natin. Ito. Putya, anong mayroon dun sa St. Luke BGC, mga kababayan, no? Dito sa may BGC, pagdaan ko kanina, napakaraming mga convoy o mga pulis na nakalagay doon ay Office of President. Ano kayang mayroon dyan? Puta, ba't napakaraming pulis, napaka-traffic kanina, pambihirang buhay yan. Putya, anong mayroon? Diba? Lahat. Under curiosity kung ano ba ang meron doon. Kung wala naman pala talaga. Isa pa. May copyright kasi. Yan, kung makapapansin nyo, punong-puno ang mga sasakyan dyan sa paligid ng St. Luke's. Yan. Tingnan nyo na lang kung anong meron dyan. Maraming kapulisan dyan, mga kaplastik. Yan. Kung wala naman palang kwenta, bakit maraming pulis dyan? Diba? Kundi naman pala malala ang kondisyon. Diba? At ang nakakatawa pa dito, mga kaplastik, itong mga media maglalabas ng mga videos palpak pa. Panoorin natin to. Hala, sabi ni Vox Populi, may nategi na daw. Pero hindi pa nire-reveal kung sino. My God, nakaka-excite.
Hala, Hindi. Lagi ako nagkakamali. Alin ba dito? Ito ba yun? Wait lang, meron ditong vlogger na ito. Panoorin natin yan. okay, unahan ko na kayo bago pa kayo magtalo-talo dyan. Ito ang video na nangyari kahapon. Di ba? Pinagtatawanan natin dahil yung binalita nila ay about sa kalusugan ni BBM na okay nga lang daw siya at yun ay sinabi ng Malacanang. Now, ang voice-over ng video ay tungkol sa kasalukuyan. Pero, clearly, the video was taken a long time ago kung kailan buhay pa si Enrile. Okay? Now, ano ang pagkakamali? Ang nakalagay sa petsa ay April 6, 2026. Okay? Tama. Tapos sa baba may nakalagay file video. File video. So clearly ito ay hindi bago, hindi live. Okay, nasa Tama. kanilang mga files na nga. Pero bilang ito ay isang impormasyon, lalo na ito ay isang balita, they should have indicated the exact date kung kailan kinuha itong video na to. At klaro naman na hindi talaga yan present video. Kasi Tama. buhay pa si Enrile. Matagal na huyang siyang namayata pa. I do not see something wrong naman kung Baka magamit sila nagmulto ng lang. lumang video, kung wala silang bagong video, 'di ba? Pero sana nilagyan nila ng petsa kung kailan nila kinuha yung video na yan para hindi Tama. nalilito yung mga nanonood, 'di ba? Ayan, may indication ng April 6, 2026, file videos, tapos walang petsa kung kailan talaga kinuha yung video, 'di ba? Syempre malilito yung mga nanonood. So why did they do that? Nagkamali? Nakalimutan? Are they cooking something? We don't know. Sila lang nakakaalam niyan. Yon. At ito po yon mga kaplastik. Iyan. Pinawin ng Malacanang ang mga espekulasyon na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Diin ni Palace Press Officer, President of PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng punong ekotibo ang oath-taking o panunumpa ng mga PC alkalde sa Malacanang ngayong hapon. Payo pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Saan na ba yun? Diin ni Palace Press Officer, President of PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng punong ekotibo ang oath-taking o panunumpa Bilis eh. ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng punong ekotibo ang oath-taking o panunumpa Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng punong ekotibo ang oath-taking o Yon. Yan. Kikita nyo yan ha. Yung ating immortal na si Juan Ponce Enrile. Nasa video. Tapos ang nakakapsyon April 6, 2026. Reported by Manny Vargas. Tapos file video. Dapat 'di ba? Kung file video yan, naka-indicate pa rin yung date kung kailan yan kinuha yung video. Pero ang iginiit nila dyan, April 6, 2026. That was, wala na itong si The Legend Juan Ponce Enrile. Kaya tuloy sila nababatikos. Sana man lang, nagbigay na lang kayo ng pahayag pero hindi April 6 yung nakadate. Diba? Kayo ang nagsunog ng sarili ninyong pagre-report. Pwede naman sigurong file video tapos yung date kung kailan yan binidyo. Hindi ko lang maintindihan bakit kailangan ninyong magsinungaling sa tao, sa mga taong bayan na ipinapalabas ninyo na peke o peke yung
mga balita ng mga netizens. 'Di ba? Nasaan yung explanation dito, mga ka-plastic? Sana man lang nilagay na lang nila kung kailan kinuha ng video yan. Kundi naman pala talaga April 6 yan. Di ba dapat pag nagre-report tayo, naka-file date yan kung kailan yan kinuha yung video. Kaya nga nakalagay April 6, ibig sabihin, April 6 mo kinuha yung video na yan. At hindi siya live file video. So ibig sabihin, yung mga already compilation videos ninyo na naka-record sa inyong database ay nirecaptured nyo ulit at ginawan nyo ulit ng video sa mock reports para mapakita lang ninyo na okay ang Pangulo. Yan yung pinaka-biggest question dyan. Diba? Dahil dyan, marami rin na mga netizens na nagtataka na at nagigilalas dahil sa harap-harapan tayo daw niloloko ng taong bayan. Isa na dito si Banat Bay. Breaking news, BP Sara na ang papalit. BBM, di na nagpapakita. Naku, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Bago tayo magsimula, gusto ko naman sanang humingi ng isang maliit na pabor sa inyo. Baka naman gusto ninyong mag-like at mag-subscribe dahil ang goal natin matapos ang taon na ito, umabot tayo ng 1.5 million subscriber. Alam mo ba, may karapatan ka bilang Pilipino na magtanong, nasaan na ba ang Pangulo? Pero yung mga pingtae, dati nasaan ng Pangulo sila o mayat maya, ngayon wala, nga. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na public appearance si BBM. May mga video, oo. Pero ang tanong, luma ba yan o totoong nangyari ngayon? At ang matindi nito, naglabas pa sila ng picture, pero luma. Bakit? Kung maayos si BBM, bakit sila maglalabas ng lumang picture? Hindi ito chismis, hindi ito intriga, ito'y usaping konstitusyon. Dapat malinaw. Kapag ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang tungkulin, may papalit na dapat at iyon ang ating Vice Presidente. Kaya ngayon mga banateros, maaayos pa bang nagagampanan ng ating Pangulo ang kanyang trabaho? Kasi kung hindi na, nako po, meron sinasabi dyan ng ating konstitusyon. O may katotohanang hindi sinasabi sa atin at kung tahimik ang palasyo, karapatan ba nating humingi ng proof of life? Aba, siyempre Banateros, hindi ito simpleng tanong. Ito'y laban para sa transparency at katotohanan. Yun na. Parang minumulto ako dito. May nakita akong dark color dito sa gedli ko. Baka naman si legendary Imponse Enrile na yung nagtumatabi sa akin. May dark color kanina dito. Medyo kinikilabutan ako. Pero ganun pa man mga ka-plastic. Kung ano man ang sabihin ng mga taga-Malacanang, ano man yan kung talagang buhay man yan o something na active pa o ano man yung tawag dyan. Bahala na. Hindi naman nila maikukubli yung katotohanan 'Di ba? Gaya nga ng sabi ng mga tao, mayroon na raw tubo. Ito, papakita ko yata yung sana mayroon pa makita ko pa yung commenters na yun. Ito. Mo kauson. Ina-imbalsam. Gago kayo. Huwag kayong ganyan. Ongoing negotiation between St. Peter. Watch them declare overseas for the meeting and the unable to go home because of the war. Enough time to find double. They are looking for a lookalike just like the movie from the dictator. From the dictator. Nangangamoy pulbura, baka magkaka-21 gun salute na. Marinate na ba o imbalsa?
Nasundo na raw ni Enrile. Transition waving from the St. Luke to St. Peter. O, di ba? Marami nagsasabi ng ganun. Pati si Madam Cara David na mention pa. Wish granted na raw. So sa ngayon wala pa pong ulat, maging si Mayor BP Sara ay wala pong sinasabi. Kasi nga nag-iingat po siya baka mamaya makasuhan. Sabi nga ng media makakasuhan din daw yung mga tao nagsapapalabas na mga peking balita daw patungkol kay Bongbong Marcos at the same time sa mga media na pinapatikos din ng mga netizens na fake news daw. Recycled video daw, mga AI enhancement video at iba pa. So bahala na kayo mga kaplastik. At ako, hindi naman ako DDS mga kaplastik. Disclaimer lang po ito. Ako ay isang komentarista lang na naghahanap din ng katotohanan. Kasi nakasalalay po dito ang kinabukasan ng bansa natin. Masakit pa doon, may ibang tao na nag-a-acting president sa posisyon ni Bongbong Marcos. Yan ang sabi ng isang netizens. Pangit naman yun ay wala naman siyang karapatan sa posisyon na yon, pero siya ang nakikiepal o parang lumalabas na siyang pangulo, piling pangulo. Diba? Hindi tama yun. Dapat ang vice-presidente po talaga ang dapat umupo dyan. Sa ayaw at sa gusto ng iba o ng karamihan. Talagang si BP Sara ang dapat maupo dyan. Kaya hindi nyo dapat gawing laruan ng posisyong pangulo. Lalo na yan, may mga iniwan pa siyang malalaking problema. At the same time, kasangkot din siya dun sa mga problemang nangyayari dito sa Pilipinas. Yan, bunga yan ng karma mga kaplastik. The more na marami kang inagrabyado, the more na marami kang nagawang masama sa mga taong bayan, yun ang nagiging resulta. Nagiging resulta ito ng pagkalala ng iyong sakit. Yun nga. Good luck sa'yo, sabi nga ni Inday Sara. Good luck. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.